Ang bagong kasal ay dumating sa bahay ng kanyang asawa sa unang araw. At natuklasan na ang kanyang asawa ay may alagang malaking ahas sa bahay. Gising ka na. Gulong-gulong. Nag-aalaga ng ahas bilang alaga. At binigyan pa siya ng napaka-cute na pangalan. Ang taong ito ay abnormal. Si Ginoong si Inay at ang kanyang batang Ginoo. May nangyaring masama sa batang ito. Ang pinsalang ito ay kasing tindi ng kay Thanos. Ito mga isda, ikaw ang gumawa niyan. Palitan mo siya ng isang bote. Magpatuloy tayo. May sakit ka ba? Hoy, huwag kang gagalaw. Huwag mong yayakapin. Ayaw makinig, ayaw makinig. Ang mga pangungusap ni Wang Ba ay nakakasakit sa akin. Mukhang hindi na rin bata si Emmy. Si, bakit makikipagtalo pa sa isang bata? Hindi ka pa pinapayagang umalis ni Ginoong Xiang. Parang hindi mo pa ako tinatanong ng pangalan ko. Saka naman, aalis na rin ako mamaya. Ano ang pangalan mo, Ginoong Si? Mahalaga ba iyon? Wala pang nakalapit kay Xiao Yu noon. 1 bilyon para manatili at alagaan si Xiao Yu. May mga tao kang mag-aasikaso sa pagkain at damit mo. Ang kailangan mo lang gawin ay samahan siya palagi. Bigyan mo naman ako ng panulat. Paano ako pipirma kung wala akong panulat? Bata, may nangyari sa matandang ginang. Ituloy mo. May nagbalita sa matandang ginang na nakidnap ang batang Ginoo. Nagalit ang matandang ginang sa ospital. Huminto ang puso. Ihanda ang sasakyan papuntang ospital. Isama mo si Xiao Yu. Tungkol sa bayad, ako ang bahala. Dahil dito, 100 milyon. Pumasok ang matandang babae sa pintuan ng kamatayan. Ibabalik ko rin siya sa iyo. Ayon sa pagkilala ng grupo ng mga eksperto kay Ginoong Xiang, si Qiangi, Xiang ay idineklara ng patay. Ano? Tatay. Alam ko na. Hanggang nandyan pa ang maliit na bastardo na si Siluoyon. Magkakaroon ng kapahamakan ang pamilya si. Alam ni Qiangi. Sinanakidnap si Luoyon. Ito ang tunay na pagbati kay Kiji. Kailangang buksan ang silangang templo ngayon. Tanggalin ang malas na si Siluoyon mula sa pamilya si. Subukan nating alisin siya, Yubay. Ulitin mo ang sinabi mo kanina. Ano ba ang sinabi ko kanina? Yubay, pamilya tayo. Anong tawag mo sa akin? 4 na Ginoo. Mukhang hindi rin maganda ang relasyon sa loob ng 4 na pamilya. Kapatid na lalaki na Yubay. Sino itong babae na ito? Kumusta na ang matandang babae? Pumanaw na si Grandma. Anong sinasabi mo? Tumigil ka, anong balak mong gawin? Ikaw na batang maliit. Sino ka ba talaga? Kung gusto mong iligtas ang matandang babae, umalis ka sa daan. Bakit? Kasi ako ang tanging tao sa mundong ito na makakapagligtas sa matandang babae. Anong kalokohan ito? Inanunsyo na ng grupo ng mga eksperto sa ospital na patay na ang matanda. Paano, sa tingin mo, kaya mo pang buhayin ang patay? Siyempre, hindi. Ngunit sa tingin ko, hindi pa patay ang matandang sisi. Ikaw ay doktor. Nasa paaralan pa. Kaya ikaw ay doktor sa medisina. Bagong estudyante sa unang taon. Kalokohan. Isang estudyante na wala pang lisensya sa pagpraktis. Nangangahas kang sabihing mali ang diagnosis ng aming grupo ng eksperto. Isang batang babae na hindi pa man lang lumalabas ang balahibo. Nangangahas na makipagtalo sa harap ng doktor sa medisina. Mga tao, palabasin niyo siya. Tingnan kung sino ang may lakas ng loob. Ikaw, Papalagpasin mo na lang ba siyang lapastanganin ang katawan ng lola mo? Hindi ka pa narito para magsalita. Pumasok sa kastilyo. 10%. Huwag ka nang maglaro, Yenye. Siya, si Chen Yu ay nagmula sa pamilyang medikal. At isa pang doktor sa medisina. Sinasabi na niyang patay na siya. Paano ka magkakaroon ng seguridad na 100%? Kapag nagkamali ka, si Ginoong Xiang ay mapaparatangan ng pagpatay sa kanyang kamag-anak. Si Ginoong Xiang. Hindi mo ako pinaniniwalaan. Umalis ka na. Hindi ako ay doktor. May karapatan akong huwag payagan ang mga di kinakailangang tao na pumasok. Kaya mo bang iligtas ang matandang ginang?
Isang patay na tao. Paano ko ililigtas? Sa mundong ito, maliban sa internasyonal na kinikilalang henyo na doktor na si Shark, wala pang nakakagawa ng milagro laban sa kamatayan. O gusto mong sabihin na ikaw si Shark? Shark, Yene, hindi ka bilang sa anumang organisasyon. Ngunit may henyo sa medisina. Isang pilak na karayom na kayang buhayin ang laman at buto. Isang pambihirang manggagamot. Paano posible na? Isang batang wala pang buhok. akala niya siya si Shark. Talagang nakakatawa ito. Sige, tapusin na ang palabas na ito. Pumanaw na ang aking asawa. Hindi ko papayagan ang sinuman na lapastanganin ang kanyang katawan. Sino mang makikialam. Ihatid siya sa daan. Yupak. Ikaw. Kumusta, tatay? Kung gaano ka nagtitiwala kay Apongsi, sama-sama nating saksihan ito. Isang batang dilag na may gintong buhok. Paano niya nagawang buhayin ang isang patay na tao na muling nabuhay? Tama ang hinala ko. Nasa isip pa rin ang palabas. Ngunit nagkamali lang sila sa paghusga. Gamit ang Tai Divine Needle, mapapatay niya si Lola Su. Nabaliw na siya. Gagamit siya ng Silver Needle. Si Lolo Chen isang gabi lang sa Ghost Gate, 13 tinik. Hindi pa rin niya nailigtas si Lola Su. Yung estudyante niya, nagtangkang magpakitang gilas sa harap ng master, di ba? Sa ibabaw ng Ghost Gate may isang teknik pa, na tinatawag na isang mahika na kayang buhayin ang patay. Tai Divine Needle. Huwag kayong mag-alala, Apo 4. Mula nang pumanaw ang dakilang doktor Sang Qingshan, ang mahiwagang karayom ng Tai ay nawala na ng higit 100 taon. Sa kasalukuyang mundo, maliban kay Dr. Shaw, wala nang ibang makakagamit ng ganoong mataas na antas ng karayomang pamamaraan. Shark. Sa tingin ko nga, siya ay isang joker. Kung maililigtas niya ang matandang babae na yon, doon din ako luluhod at tatawagin siyang nanay. Talaga ba, anak ko? Halika, tawagin mo siya at pakinggan natin. Hanapin mo ang kamatayan mo. Shenkyu, parang ayaw mong makita akong buhay pa. Ganun ba ang kaso? Hindi naman. Mama! Shenkyu, paano ito posible? Munting isda. Miss na miss kita, Lola. Kingping, ikaw ba talaga yon? Heh! Ibay. Lola, matagal na kitang hindi nakita. Sabi nila simula nang mag-asawa si Ginoong Sinang pangalawang asawa. Nahati na ang pamilya sa dalawang grupo. May mga laban sa harapan at likuran. At sa mga ito, ang pinakamalupit sa aking asawa ay ang pangalawang asawa na hindi dumating ngayon. Pakiusap, sabihin mo sa akin. Sino ang nagsabi sa'yo na si Xiaoli ay nakidnap? Patay. Patay. Sandali lang. Walang problema. Hindi lang siya kumakain. Kawalan ng lakas ba yan? Sundin ang reseta ng gamot na ito. Isang dosis sa umaga at gabi. Bakit ko kailangang sundin ka? Subukan mong huwag pakinggan ako. Hala! Kung may mangyari pa kay Lola at Tita, ipapadala ko kayo sa impyerno. Uwi na tayo, Tara. Nanay, tingnan mo kung gaano kaabang-abang ang patay na si Yubay. May respeto pa ba siya sa'yo bilang ulo ng pamilya? Kaya ayaw pumunta ng nanay ko. Kahit pumunta siya, para rin kay Yubay. Sobra na ang pang-aapi. Matagal nang may sugat si Yubay sa binti. Hindi ito gumagaling. Dapat na ring iwanan ang posisyon ng pangulo ng Shy Group. Pagbalik ko, nakatulog ako hanggang madilim na. Gutom na ako, dapat may pagkain sa kusina. Sino yan? Si Yubay, uminom ka ng dugo. Umuwi ka. Ano ba ang nangyari sa mga binti mo? Alam kong kahapon kaya mo pang tumayo. Sinabi ko sa'yo na umuwi ka. Tumahimik ka. Kung hindi dahil sa'yo ang pera ko, hindi na kita pakikinggan. May iba't ibang antas ng pinsala sa mga organo mo. Malapit nang mamatay ang mga buto sa mga binti mo. Bakit hindi ka nagpapagamot? Ayos lang ako. Ano?
Gusto ni Ginoong Sina ipakita ang kanyang pagkalalaki sa harap ko. Sige, tiisin mo na lang. Hindi nakikipagtulungan ang pasyente. Walang magagawa ang doktor. Ano ito? Hindi ba maaari na imbestigahan mo ako? Siyempre, maaari. Nakatulong si Ginoong Sina makatipid sa akin ng oras sa pagtatanong. Hindi ito nangangahulugang may utang ako sa iyo. Hindi pala tunay na anak ni Xiang ang anak ni Xiang Wansing. Kaya hanggang ngayon, wala pang tawag na dumating. Baka may kinalaman si Xiang Yuking sa pagdukot na ito. Sadyang napagalitan mo ako. Hindi kailanman magiging maayos ang buhay ng pamilya niyo. Kuya Sham, dala ko na ang gamot mo. Miss Xiang, ano ba ang relasyon ninyo ni Kuya Sham? Nagugutom ako. Lumabas para maghanap ng pagkain. Ahahaha. May mga sangkap sa kusina. Hay. Binibini Xiang, ano po yan? Huwag nang gamitin ang gamot na iyan. Nakakawala nga ito ng sakit. Pero nagpapalala ito ng ulcer sa tiyan. Kaya nga siya umuubo ng may dugo ng ganito kalala. Binibini Xiang, may lunas ba kayo? Wala. Paano naman posibleng wala? Kaya mong mailigtas ang matandang babae. Paano mo hindi maililigtas si Sir? Hindi mo pa ba alam? Ang pinakamalaking problema ni Sir ay, Si Yun. Pumunta ka sa kusina at maghanda ng makakain. Sir, tinatawag kita para pumunta. Opo. kahit na meron na kayong ganitong kalaking pera, bakit pa rin ninanais na mamatay? Sayang naman ang itsura nitong katawan. Lumayo ka sa akin. May mga bagay ka ring tunay na pinapahalagahan. Hindi tulad ng maliit na isda, kundi ang matandang babae. Maging mabait ka sa akin. Ako lang ang pwedeng makapagligtas sa iyo sa mundong ito. Ano ang gusto mong makuha? O kaya naman, ano ang nais mong makuha mula sa akin? Aba, may isang bagay akong gustong makuha dito, Xiang. Pantay. Gusto kong tumayo sa iyong tabi ng pantay. CJ, Sulyap. Isang tao lamang ang makakatayo sa aking tabi ng pantay. Alam mo kung sino yon? Umuwi ka na, may sakit ka. nakalabas na. Ay, yan eh. Siyang, hindi mo pa ba naintindihan? Ang tanging tao sa pamilya sina makakapantay sa tabi ni Shai ay ang kanyang asawa. Siya lamang. Ginoong Siyang. Pakiusap, kailangan mong iligtas si siya. Anong nangyari? Kakatapos lang sumuka ni siya ng itim na dugo at nawalan siya ng malay. Bigla ang nangyari ang insidente. Nabili lamang ang pinakakaraniwang karayom sa merkado. May tiwala ka ba, Ginoong Siyang? Tumahimik ka. Naku, nakalimutan kong naniniwala si Ginoong si sa budismo. Hindi pinapayagan ang anumang babae na lumapit. So, tatlo. Ako ito. Nasaan ang sabaw na inutusan kitang ihanda? Oh. Mamaya, ipapasok ko ang pilak na karayom sa kanyang dibdib. Agad mong ibubuhos ang sabaw na iyon sa kanya. Ako, Hindi nanginginig ang kamay mo sa pakikipaglaban. Kung ayaw mong kumain ng hapunan mamaya, gawin mo ang sinasabi ko. Ito lang ang pagkakataon mo. Hindi siya aabot sa susunod na pagkakataon. Mabuti ang sabaw, 321. Tatay, pasensya na.
Yan ye. Siyang. Walang problema, tumunog ang akin. Ranking. Nabasag mo ang paboritong bracelet ni Mama. Kasalanan mo kung hindi ka nakatayo dyan sa harap. Bakit ko nabasag? Mahal kong Mama ay dumating na. Anong ginagawa nyo? Mama, ate. Siya ang nang okray sa iyong bracelet. Nang makita ko siya, binato niya yung bracelet. Hindi ako yung nakababatang kapatid. Sige na, ikaw. Nagmumura ka pa rin kahit nagkamali ka. Tingnan mo, hindi na kita papatayin ngayon. Hindi ako ang nanay ko. Totoo, hindi ako yun. Hoy, Ek. Ayos ka lang ba? Narinig ko na inagaw ka. Nakakatakot naman. May kailangan ka, ate. Nag-aalala lang ako sa'yo. Bakit ganyan ka kalamig sa akin? Kung hindi ka magsasalita, maghihiwalay na ako. Uy, sabi ko nga. Sabi ko, ngayong hapon. Nagdaos ako ng reunion sa Green Club. Para ipagdiwang ang iyong bagong simula. Ate, kailangan talagang pumunta ka. Pupunta sa piging sa Hongmen. CJ, tiyak na pupunta ako. Iniutos ni apat na Ginoo na imbestigahan ko ang tungkol sa iyong pagkidnap. Walang kinalaman ang kapatid mong babae. Jan, delikado kung pupunta ka ngayon. Sa mundong ito, walang mas delikado kaysa sa akin. 321 apat na Ginoo ay magigising bukas ng umaga. Sa panahong ito, huwag hayaang may makagambala. Anong nangyari? May iniisip ka. Kakatanggap ko lang ng balita. Sinubukan ng matandang lalaki ang pagkatao ng Pangulo. Itong mga walang pusong ito. Namimiss mo ba ang pamilya? Kung ganoon, bigyan natin sila ng aral. Yan ye. Siyang, ikaw. Siya ang aking tagapagpondo. Walang pahintulot mula sa akin. Hindi pwedeng manakit ng iba. Naniniwala talaga ako kay Miss Xiang. Babalik pa ba si Miss Xiang mamaya gabi? Sinabi ni Fourth Young Master na hindi ka pwedeng manatili sa labas magdamag. Yung eroplano at sasakyan, sayo na. Matagal nang binili ni Fourth Young Master. Di ko alam kung nasira na ba. Sakto, kailangan ko ng isang sasakyan. Ginamit ko na bilang pangkalahatang gamit. Hindi ba estudyante si Miss Xiang? May regulasyon na bawal magmaneho ng motor ang mga estudyante. Di ba? Kung sakaling magkamali ako, sasagutin ba ni Sir ang lahat? Mag-ingat ka. Gagawin ko ang lahat para hindi makasama ng tao. Sa ugali ni Fourth Master, gusto pa rin niyang hindi masaktan si Miss Xiang. Naku, nasaan ang baril ko? Bakit hindi pa rin nakakarating si Ate Yuking? Hindi kaya hindi siya matapang na pumunta. Malamang hindi naman. Balita na kasama ko si Xiao Pei. Hindi pa rin niya alam. Talagang curious ako. Kung sakaling makita niya si Xiao Pei na hindi niya makuha, biglang kasama ang sariling kapatid na babae. Ano kaya ang magiging ekspresyon niya? 그날의 늪에서 잠든 시간 Malungkot na malungkot. Anong ginagawa niyo dito? Sasalubungin ko na sana kayo, ang swerte niyo. Ganito pa rin ba ang naaalala ko? Yung mabait na babae na hindi marunong mag-makeup. Dumating na ang mga kaklase ko. Tara na, pumasok na tayo. Tingnan mo kung paano kita papahiya mamaya. Mga classmates, isang laban tayo. Magbigay tayo ng isang inumin kay Pei Xiao. Tama, inumin natin si Pei Xiao. Ito si Xiang Wanxing. Kailan siya naging ganito kaganda? Si Pei Jingzi, siya ang paboritong anak ng pamilya Pei. Ito ang lalaking hindi karapat-dapat na minahal ng orihinal na may-ari. Shen Wanxing, nandito ka sa pagtitipon ni Pei Xiaozu. Ikaw ang huli na dumating. Kailangan mong ihandog kay Pei. Isang baso lang ay hindi labis, di ba? Ang Green Club ng lahat ay pag-aari ng tagapag-ayos. May nagtatago ng droga at gustong ipahamak ang pamilya Pei. Halika, tagapangasiwa. Uminom, uminom, uminom. Pagdating pa lang, pinapainom na. Paano kung ayaw kong uminom? Hindi mo na yun magagawa.
Alam ko na ang tungkol sa pakikipagsabuatan mo kay Xiang Yuking. Matagal ko nang alam. Pero alam mo ba, bakit ako dumating dito mag-isa ngayon? Bakit? Dahil hinihintay kitang magpanggap na darating ka. Gagawin kitang walang kwenta. Subukan mong kumilos kahit kaunti. Subukan mong kumilos kahit kaunti. Ginagamit mo ang laruan mong baril para takutin kami. Ngayon, ako na ang may hawak ng mga patakaran ng laro. Kumain. Alam mo ba kung sino ang lolo ko? 3. Nabaliw na ba si Shen Wanqian? Saan ka kumuha ng totoong baril? Halika ka rin dito. Sige ako. Ako ang kapatid mong babae. Pupunta ako, pupunta ako. Pupunta ako, pupunta ako. Wala na tayong kinalaman dito, di ba? Isa-isa, lahat ay papasok. Lahat kayong lumuhod sa akin. Lahat kayong lumuhod sa akin. Putang ina mo. Sino pa ang ayaw lumuhod? Ginawa ninyo itong palabas ngayon. Hindi ba para makita ang eksaktong tanawing ito? Sige, papakinggan ko kayong lahat. Kung ano ang nangyari. Bakit nagbago si Shen Wanxing na hindi ko na siya makilala? Shen Wanxing, ano ba talaga ang gusto mo? Pag-usapan ang palitan. Gusto mong makipagpalitan sa akin? Hindi ka pa karapat-dapat. Tawagin mo ang iyong lolo. Hindi posible, alam mo ba kung sino ang lolo ko? Hindi mo siya basta-basta matatawag. Pwede mo na bang tawagin ngayon? Putang ina, hahaha. Hahaha. Pangulong Pei. Pakisabi. Narito ang silid 1,025 ng Green Club. May isang pakete ng puting pulbos sa ilalim ng upuan ng iyong apo. Ang kabuang halaga nito ay lampas sa pamantayan ng parusang kamatayan. Kung walang mangyayaring hindi inaasahan, malapit nang may dumating para sa isang pagsalakay. Lolo. May nag-akusa sa akin. Ano ang kailangan kong gawin? Dalhin ang pinakamahusay na abogado. Magkita tayo sa Southern City Police Station. Natatakot ka sa akin. Alam mo kung ano ang dapat sabihin at hindi dapat sabihin ngayon. Sakit ao. Gawa namin ang baril na ito. Wala kaming nakita. Wala akong nakita. Shen Wanxing, pwede mo na bang sabihin sa akin kung ano talaga ang nangyari? Parang tubig ba ang laman ng utak mo? Ngayon ay alak na lahat. Ang Green Club ay pag-aari ng Si Family. At ikaw ay kabilang sa Pei Family. Malinaw naman. May isang tao na gustong palalain ang alitan sa pagitan ng Si at Pei families. Lutong panalo. Sino ba ang sobrang sama ng loob? Katatanggap lang ng balita. Ang posisyon ni Ginoong Si ay naihayag ng hayagan ni Lolo. Yung mga taong walang magawa kundi manira. Gamitin ang kasal ni Ginoong Si para gumawa ng gulo. Nang walang pakialam, hintayin niyo lang ako. Huwag niyong gagalawin, dalhin niyo lahat sila sa akin. Dumating si Deputy Director Pei kasama ang grupo ng mga abogado. Ano? Pangulong Pei, ang bilis mo namang nakakuha ng balita. Gusto kong makipagkita. Ayusin ko na ang pagkikita ni Pei Xiao sa'yo. Hindi, ang gusto kong makipagkita ay ibang babae. Ikaw ang nagpasabi kay Jingzi na tawagan ako. Ako iyon. May sakit ka. Malignong glioblastoma. Nagawa mo na ba ang testamento? Parang wala kang takot sa akin. Ikaw ang dapat matakot talaga. Hahaha. Nakaligtas mo ang buhay ng apo ko. Sabihin mo, ano ang gusto mo?
Gusto kong kanselahin ng pamilya Pei ang lahat ng pakikipagtulungan sa pamilya Si. Tandaan, lahat yon. Alam mo kung gaano kalawak ang saklaw niyan. Hindi ko kasali. Hindi ka ba natatakot na mabunyag ang lihim? Gagantihan ka ng pamilya Si. Si Jaya. Anong klaseng tao to? Sobrang kampante ka na gagawin ko ang gusto mo. Walang makakalaban sa akin. Ako'y magliligtas. At magpapatay rin. Lolo, lolo, lolo. Ginoo, ginoo, ginoo. Napatakbo ako sa takot, namatay ako sa takot. Ayos lang, wala nang mas masama. Enye. Xiang Wanqing. Miss Xiang, nakakaasa ako sa'yo. Jingzi, ihahatid si Miss Xiang pauwi. Tandaan mong ihatid hanggang sa pinto ng bahay niya. Axing, ihahatid kita. Ay naku. Lumayo ka sa kanya. Di ba't dapat nasa bahay ka lang para alagaan si Shen? Good. Si Shu. Little fish. Pasensya na, little fish. Nainis kita. Miss Xiang, ikaw ay tao ni Fourth Young Master. Tumahimik ka na. Muling nagsusumikap. Nasaktan ka. Sapatos ng iba. Talagang ayos lang ako. Hindi ka naniniwala, tingnan mo. Hindi pwede. CJ. Lolo Jingzi. Pag makita mo yung ginoo ng babae, magpakita ka ng paggalang tulad ng sa ginooya. Kapag nakita mo siya, parang nakikita mo si ginooya. Sige, agad magdaos ng board meeting. Aanunsyo na kanselahin ang lahat ng pakikipagtulungan sa pamilya la. Bukas, siguradong magkakaroon ng isang bagyo sa pamilya la. Lolo Pei mula sa Jingxi ay darating na. Umalis na siya. Umalis si Shen Wanxin. Ganito siya sa atin. Hindi mo ba dapat ipaalam sa lolo mo na disiplinahin siya? Yelan, tumahimik ka. Tawagin mo akong Pei Xiao mula ngayon. Enye. Shen Wanxin, maghintay ka. Hindi kita kayang ayusin. Hahanapin ko ang nanay para ayusin ka. Kagabi, nakita ko. Kaya, Sasabihin ko sa bituin na masama ka. sasabihin ko sa kanya na ilang araw na ang nakalipas, umihi ka sa kama. Hao Xiang. Ano ang pinag-uusapan ninyo? Nag-uusap kami. Magandang umaga, bituin. Magandang umaga, isda. Nakahanda na ang sasakyan ni Shu. Magkakaroon ng ingay kapag nakasuot na ng matagal. Alaynan. Sir, huwag kang matakot. Anong ingay yun? Ay, maraming tao ah. Tama lang ngayon. Buksan natin ang dalawang munting kayamanan ko. Si Shenkyu, ang dalawa mong cute na alaga. Gusto mo ba akong pagtawanan? Si Xiang Wanqing, si Siyubay ay isang pipi. Ano bang magandang maidudulot niya sa'yo? Kaya paulit-ulit kang nagsasakripisyo para sa kanya. Walang magawa. Hindi ko talaga matiis na may nang aapi sa ating tagapag-ayos. Hindi pwede. CJ, Alaynan. kung ganun, sabay kayong mamatay. Ay, aking pinakamamahal. Ingatan mo, yan eh. Siyang. Gaano karaming beses dapat humawak ng baril ang isang tao para makuha ang tapang ni Ernye? Siyang sa gitna ng panganib. Si Ginoong Si ay talagang isang estudyante lamang. Nandito si Ginoong Si. Huminto ka. Tatay, ang saya naman dito.
Akala ko wala ng buhay sa malaking tahanan ng pamilya si. Ito ay usaping pamilya si. Ano nang pakialam ko sa isang batang babae tulad mo? Wala akong pakialam sa mga problema ng pamilya niyo. Kaya lang mahina ang katawan ng ating ginoong si. Hindi niya kayang magalit. Kaya't ikaw ay kailangang magtiis. Dahil hindi kayang tiisin ni si Yubay, kami ang nagtiis. Wala ka na bang hiya? Dahil sinabi ni Ginoong Sina ito ay usaping pamilya. Maaari ko bang itanong kay Ginoong Sina umuwi na? Si Shenkyu ay maghahatid ng 2 aso para harangan ang daan. Anong ibig sabihin nito? Yugo. Tatay, itong 2 asong panghuli, hayop talaga sila. Kapag gutom, sinuman ay hahabulin. Hindi ko rin mapigilan. Yubay, tama na. Ikaw, mag-sorry ka sa kanya. Sabihin mong hindi sinasadyang ginawa. Kung ang pangit mo pa rin, ayoko nang magpanggap na hindi ka masama. Tayong lahat ay isa ang pamilya, Yubay. Diba, hindi ko sinasadyang mangyari ito. Ay. Bakit? Masakit ba? Salamat, Miss Xiang, sa pag-aalala. Hindi masakit, ito ang dapat kong gawin. Ang mga bata ay hindi pa nakakaintindi, kaya responsibilidad ito ng mga matatanda. Hindi. Ang aso ang nagpasabog ng tali nito. Hindi ako, wala akong kinalaman dito. Mga rosaryo ni siyempre sa buhay. Kapag naalis, Dapat may dugo na lalabas. Tama na ba ang kalokohan? Ano ang gagawin nyo? anong nangyari? Ihatid mo dito. Ito ang ibinigay ko kay Suen. Anong gagawin mo? Ginoo. Naku. So now, Okay. akala ko malinaw ang sinabi ko. Isang matandang ginang lang ang pwedeng maging sa pamilya si. Wala kang karapatang galawin ang mga bagay niya. Anong karapatan mo para bigyan ako ng mga alituntunin? Ito ang pamilya ng mga si. At saka, hindi ka na presidente ng si group ngayon. Mabuti pang mag-ingat ka. Tay, huwag kang makipag-argue sa kanila. Baka masaktan ka. Hindi lang ako magbibigay ng mga bagay ng pamilya si sa kanila. Kundi pati ang mga bahagi ng si group ay ibibigay ko rin sa kanila. Akala mo isang maliit na bata, na ang sinungaling ay magpapawalang bisa sa pakikipagtulungan ng pamilya Pei. Natatakot ako. Sasabihin ko sa'yo, ang pamilya si ay isang malaking negosyo kahit wala ka. Si Yubay ay mananatiling nangunguna sa mga angkan. Sigurado ka. Maghintay ka na lang na mapaalis sa talaan ng pamilya. Yuanyi, pumunta ka at ayusin ang mga gamit ng matandang ginang. Opo. Anong gagawin nyo? Paano mo ayusin kung madumihan ang mga gamit? Maliban kung nasunog ang bahay ng tao. Ang lakas ng batang babae. Ipinagbabawal ang pagpatay. Pero talagang walang dahilan para manatili sa bahay na ito. Ano ang ibig mong sabihin? Hoy, naamoy nyo ba ang kakaibang amoy? Ginoo, handa na ang lahat ng gamit. Ito ay gasolina. Ang ganda. Uwi na. Sige po. Aking mahal na sponsor. Hindi kayo pwedeng umalis. Bilisan. Bilisan, pigilan sila. Tatay, nasaan ang pera? Nandyan lahat ng mahahalagang bagay natin. Naku, nasa loob pa ang bag ko. Dali, iligtas ang apoy. Shenwan City at Bay. Miss Xiang, paano mo palaging napapangyari ang hindi ko namamalayan? Na nakukuha mo ang baril ko. Lihim. Anong nangyari, maliit na isda? Dapat may tamang paraan sa pag-upo. Magmaneho na. Baka gusto kong magkwento sa iyo. Anong gusto mong marinig?
Sige, pag-usapan natin ito. Sa mundong ito, maaaring may 5,000 bulaklak na katulad mo. Ngunit ikaw lamang ang aking natatanging rosas. May malubhang problema sa pagtulog si She. Ito ang unang pagkakataon na nakita kong natutulog siya sa labas. Pakiusap, Ginoong Xiang, panatilihin ang posisyong ito. Huwag kang gagalaw. Hayaan mong makatulog ng maayos si Ginoong Si. Nakatulog ka ba ng maayos? Medyo. Nasaan ito? Ito ay sa komunidad kung saan naroon ang negosyante. May utang akong dapat ayusin ng personal. May tao ba? Wala na. Babalik ako agad. Ginoong Si, hindi mo ba nararamdaman? Si Ye, Xiang at ang ulat ng investigasyon tungkol kay Xiang Wanxing ay talagang dalawang magkaibang tao. Pasensya na, Si Ye. Ngunit, sa panahong ito, nakatanggap ako ng isang mahalagang balita tungkol kay Shock na patuloy na nasa panganib. Kamakailan, may mga bulong-bulungan na si Shock ay pinaslang. Ngunit kahapon ng gabi, biglang na-access ang personal na impormasyon ni Shock. Ang e-address ay mula sa bahay. Sa parehong oras, pumunta si Ye. Siyang sa Green Club. Narinig ko kay Vice Director Chen. Mukhang matagal nang alam ni Ye. Siyang, na may gustong magtanim ng kasinungalingan kay Beijing Z. Sobrang coincidence ito. Nag-aalinlangan ako na si Ye. Siyang ay tahimik lang, walang sapat na ebidensya. Kaya pinigilan lang ang sarili niyang magsalita. Tama. Sino yan? Xiao Wanxing, may mukha ka pang bumalik. Dahil sa'yo, muntik nang makulong ang kapatid mo. Alam mo ba yon? Muntik. Ibig sabihin, hindi pa siya nakulong. Sayang ka. Tumaas na ang lipad mo. Nagkaroon ka ng lakas ng loob na makipag-usap sa akin ng ganyan. Ikaw, magpakita ka ng respeto sa akin. Anong gusto mong gawin? Xiang Xian, susubukan mong saktan ang nanay ko. Ha ha ha. Sasaktan ko, walang problema. Anong magagawa mo sa akin? Wala kang magagawa. Nabaliw ka na ba? Siya ang kapatid mong babae. Kapatid niya, kahapon, niloko niya ako papunta sa club. Sabi niya, para daw magpasalamat sa akin. Hindi naman para lang uminom ng alak ko. Hubarin mo ang aking damit. Pahintulutan mo akong lumuhod at humingi ng tawad. Napakamalisyoso ng mga hinala. Wala akong gana makipag-usap sa inyo. Ibalik ang kwintas na iniwan ng aking tunay na ina. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Talaga ba? Hindi mo talaga alam. O nagmamaloko ka lang sa akin? Sabi ko, yung kwintas ay nabili na ng iba. Sino ang bumili? Hindi ko alam. Talagang hindi ko alam. Huwag mo na akong guluhin sa susunod. Ano ba talaga ang nangyari? Bakit parang nagbago na siya? Nanay, mag-isip ka na ng solusyon. Dati siya ang alipin ng pamilya natin. Ngayon, hindi na sila natatakot sa atin. Kung hindi natin kayang kontrolin siya mag-ina, maghanap tayo ng lalaki na magpapasindak sa kanya. Ginuli. Di ba sinabi mo sa akin na na-infect ang anak mo ng lake? Hindi ka ba nahihirapan maghanap ng asawa? Aba, swak na swak ang panganay kong anak na babae. Ayaw niyang mag-alala. Bukas ng hapon, alas 3 sa 9 Provinces Department Store. Ipapakiusap ko sa pinsan mong tumulong mamili ng damit. May handaan sa Sabado na dadalhin kita. Ang tiyahin ko ay ikinasal sa kilalang mayamang pamilya ng Qian sa bayan.
Ang anak niyang si Qianlai ay palaging nagpapahiya sa akin mula pagkabata. Laging nagpapakita ng pabor ng walang dahilan. Hindi ito mabuting bagay. Sino yan? Sabi ng tiyahin ko, bukas daw niya akong dadalhin mamili ng damit. May handaan sa Sabado. Handaan sa ika-6 na araw ng buwan. Sir, handaan ito ng pamilya Li. Anong nangyari sa pamilya Li? Ang nag-iisang anak ng pamilya Li ay isang playboy. Mahilig siya sa mga party at alak. Kamakailan lang ay na-diagnose siya ng Li. Kaya gusto ng pamilya Li na bago kumalat ang balita, hanapan siya ng angkop na asawa. May mga angkop na babae ba sa Hacheng? Nagpadala na ng imbitasyon ang pamilya Li. Ako. Ako si Shep, ang tanging kinilala ng Estado, na may 100% na tagumpay sa operasyon ay ang Kalayaan Med. Ang pinuno ng Scorpio Organization. Boss, gusto mo bang magpalit ng buhay? Pakiusap, gawing masaya ang buhay ko. Lahat tayo ay magiging masaya. Isipin mo na lang. Ikaw ay nasa Timog Lungsod. Ang ikatlong pinakamataas na ranggo sa tagumpay sa operasyon sa buong mundo. Parang nawalan ako ng malay kanina. Si siya ang naghanap kay Forlord para iligtas ako. Nagawa na ni Forlord at ng pamilya ni Li ang kanilang tungkulin. At ang pangunahing disipulo ni Old Pan, si Panshai, ay sinira ang karaniwang paraan niya sa paghawak ng kamay. At ang tanging gamot na makakatulong kay Old Pan, ang Zhengyuan pill, ay pinalitan ng ibang tao. Yung Zhengyuan pill na yan, kakaiba talaga. Nagising ka na. Samahan mo ako sa isang lugar. Ang orihinal na plano para gamutin si Ginoong Pan ay gumamit ng Zhengyuan Bowl upang makatawid siya sa panganib. Ngunit ngayon wala ng gamot, kaya't kailangan ng humanap ng tao upang isara ang ki at dugo ni Ginoong Pan gamit ang gintong karayom. Ngunit ang makakagamit ng gintong karayom sa tuktok ng ulo, maliban kay Ginoong Pan mismo, ay wala ng iba. Sabi ng lolo ko, may isang tao na itinulak si Chen Yu ng pamilya Chen. Ngunit hindi ko alam kung sino. Yung tinutukoy niyo kanina na Zhengyuan pill. Kakaiba ba siya? Nag-isang isa sa buong bansa. Sabi mo, kakaiba ba o hindi? Ay, sino ang nagsabi niyan? Hindi ba't parang candy lang yan? Saan na ang dakilang manggagamot ng Timog Lungsod? Dumating ka na. Sabi mo, dakilang manggagamot. Bakit isa lang ang malaking demonyo at isang batang babae? Para saan ka pumunta, Ginoong Apat? Tagapangalaga. Asat Visan. Makaliligtas. Hindi ka naman pumasok. Sinasabi mong makakaligtas. Sige, aalis na ako. Ang kalagayan ng pasyente ngayon ay hindi pwedeng gamitan ng Zhengyuan pill. Lalo na't hindi naman kakaibang bagay ang Zhengyuan pill. Pagkatapos ng ilang panahon, bibigyan ko kayo ng ilang piraso. Pagkatapos ng ilang panahon, bibigyan ko kayo ng ilang piraso. Ang guro na si Pan ay pinilit na tanggalin ang kanyang espiritu mula sa kanyang katawan. At ganap na pinaghiwalay mula sa sentrong nerbiyos. Ang taong nanakit sa kanya noon ay talagang naghangad na sirain ang kanyang dalawang kamay. Yine, ang laki ng iyong sinasabi. Ang Zhengyuan pill ay isang pambihirang gamot ng bansa. Ang paraan ng pagsasanay dito ay matagal nang nawala. Ngayon, ang natitirang isa sa mundo ay nawala na rin. Paano mo ito magkakaroon? Kung hindi mo ito pinaniniwalaan, ayos lang. Bata, ano ang ibig mong sabihin na kaya mong magpagaling? Kaya kong magpagaling, ibig sabihin kaya ko. Kahit ang kanyang kamay ay gumaling, hindi iyon mahirap gawin. Pero may iba iyon na halaga. Pagsasalita ng walang kwenta. Totoong kalokohan yan, bata. Hindi ito lugar para magbiro-biro. Gagamot ba o hindi? Bigyan mo ako ng sagot ngayon. May mga bata pa sa bahay na naghihintay. Siyang nahimatay, ako ang tumulong. Paano mangyayari yon? Sino? Ginoong Si, pakialaman mo ang tao. Kung ang lahat ng tao ng isang negosyante ay biglang nawala, maaari ba akong maging tunay na kamag-anak niya? Sino ka ba talaga? Ang dami mong sinasabi, huwag kang umalis.
Sa susunod na makabangga mo ako, putulin ko ang kamay mo. Ano? May Zenyuan 1 ang pamilya si. Babae, sapat na ba ang kalokohan mo? Ngayon, umalis ka dito agad. Hihintayin ko kayong lumapit sa akin at magmamakaawa. Isang simpleng babae lang naman. Hindi dapat seryosohin. Hala, sandali. Pasensya na. Hindi ko inakala na may Zenyuan pill pala sa pamilya si. Napasayang lang ang pagpunta mo. Batang babae. Nagkita na naman tayo. Akala ko sino na. Paano naayos ang pagkakautang ng pamilya Pei sa pagkansela ng kooperasyon? Nawala na ang malaking sunog ng pamilya si. Ikaw, Ayos. Ngayon, kailangan lang natin gamitin ang gamot na ito para iligtas si Pan at makipagkaibigan sa pamilya Pan sa kabisera. Mananatili pa rin ang pamilya si sa matatag na posisyon. kaya nang nagkasakit ng malubha si Gian. Si, alam niyo namang may gamot, pero sinadya niyo siyang ipaghintay sa kamatayan. Dahil gusto niyong magpasikat ang 4 na pamilya. Hayaan mo si Chenyo na dalhin sila. Ay, hahaha. Siyang Wangxin at si Yubay. Hindi kayo magtatagal sa kayabangan niyo. Sundan niyo ako. Lanan. Dito. Lanan. Tama, ito ay tungkol sa buhay at kamatayan. Ang Zenyuan pill na gawa sa laman at buto, hahaha. Tama ang sinasabi ng Ginoong Dudu. Kung magagaling natin si Ginoong Pan sa pagkakataong ito, yung 2 lupa sa timog ng lungsod, maaari bang ibigay sa atin? Sobrang laki ng gana ng pamilya si. Yung lupa sa timog ng lungsod ay napakahalaga. May halaga na 1 bilyon. Pero kung si Lolo Pan ang mapatay dito sa pagtatanggol sa lungsod, mukhang hindi ko na kayang isuot ng maayos ang sombrero ko. Magpagaling kay Lolo Pan. Lahat ay posibleng pag-usapan. Hahaha, sige lang. Uy, sandali. Yung batang babae kanina sabi niya, hindi pwedeng gamitin ang Zenyuan pill kay Lolo Pan. Baka masubukan ko muna ang right minister. Anong alam ng isang batang babae? Kapag gumaling na ako, sinasabi ko wala talaga siyang alam sa medisina. Hello. Mabilis, tawagin ang Diyosa ng medisina. Tawagin ang Diyosa ng medisina, bilis. Tawagin ang Diyosa ng medisina. Tawagin ang Diyosa ng medisina, bilis. Ginoong Siyang, sa tingin mo talagang darating sila para sa'yo. Gusto mo ba yung lupa sa timog ng lungsod? Ipinapadala ko ito sa'yo. Pakiusap, tulungan mo si Panlong. Pakiusap, tulungan mo si Ginoong Pan. Sinabi ko na kanina, kayo ang hindi nakinig. Si Ginoong Lee, isang manggagamot, ay humihingi ng paumanhin sa inyo para sa nangyaring kasalan. Ngunit si Ginoong Pan ay isang pambansang yumaon. Pakiusap, kailangan mo siyang tulungan. CJ. Fiona, babalik ako sandali lang. Anong nangyayari dito? Bakit ganito? Simcho, totoo ba yung Zenyuan pill mo? Na-check na ni Lao Cheng yon. Paano magiging peke? Maliban na lang kung si Shen Wangxing ulit ang nagsabi nito. Siya lang ang makakagamot. Paano naman magiging totoo? Ay. Maliit na manggagamot, tingnan mo rin. Karayom. Karayom ng lolo mo. Anong nangyari? Ang buto sa likod ay napakatigas. Hindi siya nahirapan kahit kaunti. Ayos na. Ayos na, JN. Anong kalokohan ito? Saan naman ang bilis na yon? Ito ay isang Diyos ng medisina. Malipas sa pagsusulit na bukas. Talagang bobo. Maliit na Diyos ng medisina, pakiusap, ipaliwanag. Bakit hindi maaaring gamitin ang Zenyuan pill para kay Ginoong Han? Ang apoy sa katawan ni Ginoong Han ay labis na mataas. At ang Zenyuan pill ay isang bagay na labis na yang.
Kung hindi namatay si Ginoong Han, itinuturing na niyang swerte. Malaki. Kalahating buwan mula ngayon ay ang pandaigdigang kumperensya ng tradisyonal na medisinang Tsino. Si Ginoong Pan ay isang buhay na fossil sa larangan ng tradisyonal na medisina. Ang pag-asa sa tagumpay ay nasa kanyang mga kamay. Ginoong Siya, ang sabi mo dati ay kailangan lang ng operasyon. At gagaling ang kamay ni Ginoong Pan. Bibilang pa ba ang sinabi mong iyon? Siyempre. Ngunit kanina, hindi kayo naniwala. Ngayon, iba na ang presyo. Kaya, Ginoong Siyang, magbigay ka ng presyo. Kunin ko ang 2 lupa sa timog ng lungsod. Hindi talaga nagkakasundo sina si Yubai at ang pamilya Si. Kung makuha ni si Yubai ang 2 lupa sa timog ng lungsod, hindi ba magiging alipin ng kanyang kagustuhan ang pamilya Si? Siyang Wansing, alam mo ba ang sinasabi mo? Kunin lang natin ang 2 lupa. Paano natin sasabihin sa kanila? Ang 2 lupa ay pag-ari ng Militar 70. Paglipat ng laboratory sa loob ng bansa, pabalik sa pangunahing kampo. Hindi dahil ayaw kong magbenta, kundi wala akong karapatang magbenta. Dahil sa laboratorio 700 at siyam. Paano mo nalaman? Ako si Shark. Sino ang may-ari ng 2 lupa sa Timog Kanluran? Ang militar, laboratorio 700 at siyam. E di yun ang teritoryo ko. Sagot na sa tawag. Hoy! CJ! Binibini siyang, ang 2 lupa sa timog ng lungsod ay sa iyo na ngayon. Tito Lu, ano ba ang tunay na pagkakakilanlan ng batang babae sa tabi mo? Talagang naaprubahan sa amin ang 2 lupa sa timog ng lungsod. Iyan ay pag-ari ng militar na 700 at siyam laboratory. Tito Lu, pakiusap, itago mo ito para sa akin. Tungkol sa lahat ng bagay tungkol sa 700 at siyam laboratory. Ito ay isang pinakamataas na lihim ng militar. Maliban sa shock, hindi ko maisip kung sino pa sa Shanghai ang may ganitong kapangyarihan. Ikaw ang taong matagal na akong hinahanap. Shen Haixing, pinapayuhan ko kang huwag magustuhan ang AC. Nakita mo na siguro ang malabudha na malaprelas na kwintas ni Si E. Alam ng lahat sa bilog na ito. Ang malabudha na kwintas ay ibinigay ng isang babae. Sa mga nakaraang taon, wala nang ibang babae na nakikita sa tabi ni Si E. Sabi ng lahat, na si Ginoong Siyang ay nananatiling tapat para sa kanyang iniibig. Nakikialam ka lang. Siyang Wansing, pinapaalalahanan kita. Kapag bumalik ang babaeng iyon, tiyak na iiwan ka ni Ginoong Qi. Ginoong Siyang, naaalala mo ba na mayroon kang malubhang obsesyon sa kalinisan? Tatay, kinuha ni Shu ng walang bayad ang 2 lupa sa timog ng lungsod. Ano? Yeah. Napunta na kay Yubai ang 2 lupa sa timog ng lungsod. Anong ginagawa mo, Shenkyu? Tatay ko, huwag kang magalit. Si Yubai ay apo mo pa rin naman. Kasalukuyan siyang nahihirapan kumilos. Kahit na may lupa sa timog ng lungsod. Sayang lang kung hindi mapapakinabangan. Mas mabuting maglaan ka ng oras para bumalik at kumain kayo niya. Kayo ng lolo at apo. Mag-usap kayo ng maayos. Kahit na siya ay magmatigas. Ako pa rin ang lolo niya. Ganun talaga. Luyang dilaw. Yung pilak na karayom na binigay ko sa'yo noong nakaraan. May isa pang nakatusok sa puso mo. Ngayon aalisin ko na ito. Medyo masakit. Tiisin mo lang. Pwede ka bang humiga kasama ko? Walang takot kung mananatili ka lang sa akin.
Ano? Magkakaroon ka ng mataas na lagnat ngayong gabi. Pero pinapangako ko sa'yo, pag bumaba ang lagnat, babawasan ng kalahati ang sakit mo. Gaano katagal ito tatagal? Buong buwan. Ginang. Ngayon gabi nandito ako. Si Siye ay may malubhang problema sa pagtulog. Unang beses kong nakita siyang makatulog sa tabi ng ibang tao. Pakiusap, Miss Xiang, panatilihin mo ang posisyong ito. Huwag mong gagalawin. Hayaan mong makatulog ng mahimbing si Siye. Sundin. Bakit biglang naisip mong pumunta sa mall ngayon? Hindi pa nakalabas si maliit na isda para mamasyal sa mall. Simula nang lumaki siya. Ngayon masaya siya na lumabas. Kaya ako tinawag para lumabas. Para ba akong nagiging mobile na hanger? Kung anong damit ang gusto niyang isuot, pwede niya akong hanapin. Pero paano naman ang buhay niya? Pwede mo ba rin siyang i-customize tungkol doon? Pupunta ako sa banyo. Hintayin mo ako saglit ha. Oy, sasabihin ko sa'yo. Yung nakaupo sa wheelchair kanina. Parang isang lihim na matagal nang nakatago. Yung tao na yun, totoo ba? Totoo yun. Kahit kamakailan lang, naglabas pa ng pahayag ang si Group. Sinasabing aalisin nila yung posisyon ng presidente niya. Sa totoo lang, talagang hindi maganda ang kumpanyang iyon. Ano ba ang nangyayari? Di mo pa narinig ang balita. Yung batang pamangkin niya ay nakuha mula sa tiyan ng yumaong nakababatang kapatid niya na namatay kamakailan lang. Katatapos lang mangyari. Hindi pa nga nakakapito araw, pribadong usapin pa. Magbubukas na ng Ancestral Hall para tanggalin ang pangalan sa kabaong niya. Sinasabing may kasalanan sa dugo. Hindi maganda. Nakarinig na ako niyan. May kamag-anak ako na nagtatrabaho sa ospital. Yung lalaking yun sa pamilya ni Si ay halos mamatay na. Nang marinig niya ang balita, agad siyang bumalik sa pamilya ni Si. Di ko na alam ang sumunod. Kahit paano, kapag bumalik na yung lalaking yun sa ospital. Halos wala ng buhay. Punong-puno ng dugo. Naku! Sa narinig ko, nanginginig buong katawan ko. Sinasabihan kami ng supervisor. Umalis na tayo, Jitsen. Bago ka makilala si Siri, ano ang pinagdaanan mo? Little Yuyu. Ginoong Siyang, matagal ka nang hindi bumabalik. Akala ni Sir na may nangyari sa'yo, kaya siya ang dumating. Kaawa-awang maliit na bata. Bago pa man makapasa sa unang yugto ng Magic Immortal, tinanggal na siya ng 4 families. Kaya siguro sobrang alala si Sir sa'yo. Cersei, bukas ba papayagan kang magpatuloy sa isla para magturo sa maliit na binata? Papayagan. Si Xiang, ang maliit na isda, ay hindi na maliit ngayon. Nais mo bang ipabalik siya sa paaralan? Walang dahilan. Ah. Lene, Kailan kaya lalaki ang ating maliit na rosas? Hello, ikaw ba ang guro ni maliit na isda? Bagong kasambahay. Bagong kasambahay. Nagsimula na ang klase ni maliit na isda. Walang anuman. Maliit na Ginoo. Poprotektahan kita. Alainan. dumating na siguro Lina. Ginoong hardinero. Kakaunti lang, nahulog ang maliit na Ginoo. Inalalayan ko siya. Hindi ko akalain na siya pa ang gagamitin laban sa akin. Pinagsasamantalahan si Xiaoyu na hindi makasalita. Ngayon gusto kong makita. Paano mo ba kadalasang tratuhin si Xiaoyu?
Sandali lang po, guro. Pupunta lang ako kumuha ng first aid kit. Nandito ba si Siye today? Nasa study si Siye. Bakit? Anong nangyari? Kaya ang outdoor lesson natin ngayon ay sa tabi ng swimming pool. Mga tanong ito mula sa mataas na paaralan. Ang galing-galing ni Xiaoyu. Ikaw na bagong dating, wala ka bang pakialam? Pumunta ka at magdala ng tubig. Mali, bakit ka ganito katanga? Ay, hindi mo maayos ang ganitong simpleng tanong. Mabait si She. Isinilang ka na walang ama at ina. Bakit hindi ka nag-iisip? Anong tinitingnan mo? Mga batang katulad mo na may depekto at masungit. Dapat talagang ipadala sa espesyal na paaralan para hindi ka na magpatuloy sa pag-aabala. Apo, sapat na ba ang sinabi? Anong ginagawa mo? Talagang bulag ka na. Hindi mo naman nagkamali sa tanong na ito. Mabilis, tawagin mo si T. Yung sinabi mo kanina kay Little Bon, ulitin mo sa akin. Ako ay tao ni Madam C. Ikaw na isang amoy mantika na yaya, may lakas ka pang makipag-away sa akin. Kahit dumating pa si Madam C mismo, hindi ka pa rin maililigtas. Sa isang katulad mo lang, bagong yaya, dahil lang sa konting ganda. Akala niya na magugustuhan siya ni Shu. Huwag mong akalaing hindi ko alam. Anong balak ng peking tao na tulad mo sa puso? Anong ginagawa mo ah? Tumayo ka na. Ginoo, ipaglaban mo ako. Lahat ito ay dahil sa alalay na ito. Nung tinuturuan ko ang batang master na mag-aral, sadyang pinipigil niya ako. Nainis ang batang master at umalis. Binilinan ko siya ng ilang salita. Pinalusot niya ako sa pool. Sobrang baliw talaga siya. Yaya, may sasabihin ka ba? Ah! Iyan ang gusto kong sabihin. 4 na Ginoo, tingnan mo. Siya. Hindi mo na kailangang tumingin. Hindi siya ako. Siya ang may-ari dito. Ginoo Siye, pakinggan niyo ang aking paliwanag. Sige, ipaliwanag mo na. Binibigyan mo ng high school math contest ang isang 5 taong gulang na bata. Nagawa niya ng tama. Pero sinasabi mong mali siya. Para lang siyang tinatapakan dahil hindi makasagot. Pinapahiya siya ng sobra. Gusto mo bang sabihin ang mga ito? Hindi ko siya dinala sa piitan. Opo. Ginoo, ayoko pumunta sa piitan. Ginoo, umalis ka na. Ako ay taga-pamilya 4. Ginoo, binibini ng pamilya 4. Bigla ang hindi maganda ang pakiramdam ng batang Ginoo. Binibini siyang, bigla ang hindi maganda ang pakiramdam ng batang Ginoo. Nasuka niya lahat ng agahan. Mas mabuti na ba si maliit na isda? Naiinis ka ba sa guro kanina? May gusto kang sabihin kay Tio. Tio! Nagsasalita na ang batang Ginoo. Sumagot si Siyubay sa kanya. Sabi mo, Maging mabait ka, Yuyu. Makinig ka, Yuyu. Huwag mo akong iwan, Tio. Isda. Huwag kang mag-alala, walang magpapalaya sa'yo. Ikaw ay palaging aming kayamanan. kahit na hindi ka masunurin, hindi pa rin kita papalayasin. Pero kapag nag-asawa si Tito, magkakaroon siya ng sarili niyang baby. At kami ni Star ay mapapalayas. Ano ang gusto mong gawin? Kaya magpakasal ka kay Star. Ah, huwag ka nang magbiro, Ginoo. Paano kaya gagawin yun ni Apong 4? Kaya ko naman. Hindi ba ako nananaginip? Masakit ba? Masakit. Kung masakit, ibig sabihin totoo. Alam ko na, nakalabas na ang matandang ginang sa ospital. Wansing, dalhin mo siya para magpalit ng damit. Tara na, maliit na isda. Sasamahan natin si Lola sa bahay. Ganito na ang oras. Bakit ang tagal mo pa rin bumalik? Papa, personal mong pumunta dito. Akala ni Shubay na natatakot tayo sa kanya. Gago ka. Kung meron ka lang kalahati ng kakayahan niya,
Hindi sana ako ganito kapasive. Yung proyekto natin sa pagdevelop ng subway, nakadiskubre tayo ng sinaunang libingan. Yung lupa na to, halos nasira na talaga. Pero may 2 lupa pa si Yubay. Kahit anong mangyari, kailangan itong makuha ngayon. Tatay, tingnan mo, iyon ba ang sasakyan ni si Yubay? Ah! Kung alam ko lang, ako na sana ang nagmaneho. Yupei, alam kong matagal mo nang gustong bumalik sa grupo. Sang-ayon ako na bumalik ka. Pero ang kondisyon ay, kailangan mong isuko ang 2 lupa sa timog ng lungsod. Walang problema, magpatuloy kayo. Yubay, akala mo ba na ikaw lang ang kailangan ng pamilyang Si? Pwede akong makipagsabuatan sa pamilyang Suanyuan. Kung magkaisa ang ating 2 pamilya, may maiiwang lugar ba para sa'yo sa buong lungsod? Pamilya Suanyuan, tungkol kay Lolo. Ikaw ay isang panangga sa buhay. Hindi kita gagamitin maliban kung kinakailangan. Magmamaneho. Di na magtatagal si Yubay. Katatanggap lang ng balita si Dad. Nandito na si Dr. Kang Zong sa Shanghai. Sinasabi mong siya ang nangunguna sa pananaliksik ng chips sa bansa. Mag-ayos ka na para magkita tayo. Sige, maliligtas na ang si family. Sa ngalan ng matanda, anyayahan si Xiang Wangxing na dumalo sa salu-salo. Hindi ko alam kung magpapakita siya. Sister Xin. You. Bakit ang pang-4 na master sa kotse? Siguradong nanaginip lang ako. You. Pang-4 na master. Star sister ni Lolo. At ika-4 na guro at ang iba pa ay dumating. Ang pang-4 na master ay narito. Pasensya na, Pangulong Pe, hindi ko na kayo nasalubong ng maaga. Ito ay hindi ko sinasadyang dumating ng walang paanyaya. Talagang walang galang ito. Tanggapin niyo po ang munting regalong ito, Pangulong Pe. Hindi ito ang auction noong kalahating taon na ang nakalipas. Ito ay ang yellow old na nagkakahalaga ng 130 milyon. Ibinibigay ko na ito sa matanda. Maraming salamat, Ginoo. Jingzi, tulungan mo akong dalhin ito sa study. Sandali lang, sige. Huwag kang magmadali. Mayroon pa akong isang paanyaya. Ay, kakarating lang ng isang punit-punit na larawan. Anong klaseng candy dito? Galing kay Sister 61. Kahit isang candy lang. Paano mo mapapabayaan na mapatapon sa lupa? Mga regalong ibinibigay ng walang problema. Parang tubig na naitapon. Pero hindi rin naman ito mahal. Isang piraso lang ng Zhengyuan pill iyon. Narinig niyo ba lahat? Isang piraso lang ng Zhengyuan pill. Miss Xiang, ano ang sabi mo tungkol sa Zeng? Anong pill? Zhengyuan pill. Ginamit ni Zhao Yang ang pamanang kayamanan ng pamilya Cheng. Sinasabing kaya nitong buhayin ang mga patay. Paano mo nakuha yon? Alam ko na. Kapag galing sa mga taong ito, tiyak yan. Kahit na ito ay nakalagay sa sirang sako. Hindi ko dapat ito baliwalain. Bilis, kunin mo na yan, gago. Ang batang babae na ito ay tunay na isang bihirang pagkakataon para sa aming pamilya Pei sa loob ng 1 siglo. Talagang ang mga hangal ay may swerte. Ginoo Siyam, hindi mo dapat ilagay ito dito. Tigilan mo, ito ay kay Ginoong Zixuan. Ang sertipiko ng 3 gantimpala sa unang paligsahan sa pagsulat noong elementarya. Inutusan ng ginang na ilagay ito sa ganitong lugar. Huwag basta-basta galawin. Sige, ako na lang ang papalit sa kanya. Hindi pwede. Iyan ang tropeo ni Ginoong Zixuan sa Math Olympiad noong high school. Kung hindi dahil sa hangarin ng lolo, na si Ginoong Zixuan ang magmana sa pamilya Pei, sigurado akong si Ginoong Zixuan ay nagsusumikap para sa Nobel Prize sa matematika. Nga. Pasensya na. Itama ko lang. Walang Nobel Prize para sa data. So ganun pala sa pamilya Pei. Kahit isang katulong, nangahas magpakita ng sama ng loob kay Pei Jingxi. Kaya pala gustong-gusto niyang magpakitang gilas sa labas. At Zixin, Mali lang ang pagkakasabi ko. Sa madaling salita, walang sinuman ang pwedeng galawin ang gamit ni Ginoong Zixuan. Hoy, Ginoong Pi, ano ba ang relasyon mo sa kuya mo? Mukhang matagal nang alam ni Ginoong Si. Ang tunay kong layunin sa pagdala kay binibining siyang sa pamilya Pei.
Pakawalan. Sa huli, ang pamilya Pei ay pag-aari ni Ginoong Zixuan. Ang ginagawa ninyo ay parang kaaway ng pamilya Pei. Kanino ba ang pamilya Pei? Hindi karapatan ng isang alipin na tulad mo ang makipag-usap. Ipaalam mo kay matandang Pei na ilabas ang lahat ng alipin. At sabay mo ring tawagin ang ina ni Pei Zixuan para sa akin. Tatay, ano ba ang ginagawa mo? Narinig ko na ang tungkol sa mga pangyayari. Hindi naman kasi may katulong na nagalit kay Jingxi ng kaunti. Bawasan na lang ang bonus niya sa buwan na ito. Bakit kailangan pang magdulot ng ganitong gulo? Miss Xiang, ano ang opinyon mo? Nagsabi siya na lahat ay dapat buksan. Sabi niya, buksan lahat para sa kanya. Para sa pag-compute ng sahod. Tay, anong ginagawa mo? Ito ay tungkol sa mga bagay sa ating tahanan. Kailan pa naging desisyon ng isang dayuhan? Nga, Lola. Yung mga katulong na ito, pinili ng nanay ko ng maingat. Minsan lang silang nakasama namin sa pamilya Pe. At minsan naman ay higit sa 10 taon. Sila ang nagsabi kung kailan magbubukas. Kung ikakalat ito, hindi maganda ang reputasyon ng pamilya Pe. At saka, hindi ba mas maganda kung hihingin nila ng paumanhin ang miss? Hindi naman ako ang dapat humingi ng tawad sa kanila. Sa halip, sila ang kanilang nakatatandang anak. Hindi niya maintindihan ang tao. Pasensya na, nakatatandang anak. Sige na, bayaran na. Paalisin na sila. Pasensya na po, Ginoo Si. Helen, nakuha ko na ang iyong testamento. Mukhang may ipapahayag si Lolo Pei. Kaya tayo ay, hindi. Mangyaring manatili si Ginoong Xiang at ang pangalawang Ginoo. Nakapagtanggol na tayo kay Pei Jingxi at nakapagpatibay ng posisyon. Anong pa ang gusto ng matandang ito? Maaari nang magsimula. Bilang pinakamalaking stockholder ng grupo si Ginoo Pei, may hawak siyang 51% ng shares ng Pei Corporation. Katumbas ng personal na yaman na humigit kumulang 380 bilyong yuan. Dahil sa kalusugan, nagpasya si Ginoo Pei na magbitiw sa posisyon sa lupon ngayong buwan. Magbiti mula sa posisyon ng chairman. Lolo, anong nangyari sa katawan mo? Ayos lang ako pero halos mamatay na ako, ah. Ano, Sister Xing? Alam mo na siguro ang tungkol dito, di ba? Pakinggan mo muna ako. Pagkatapos ng kamatayan ko, lahat ng ari-arian ko ay ipamamahagi sa taong nakasaad sa aking huling will. Ah, tatay. Sino ang itinakda mo? Hindi naman si Jingxi, di ba? Gusto mo bang sirain ang Pei? Huwag kang magpakabodong, tatay. Tatay, pakinggan mo muna ang sinabi ng lolo. Ayoko ng sinumang kasama. Ayoko nang mamatay ang lolo. Gusto kong mabuhay ang lolo. Hindi ako magbibiro tungkol kay Pei. Siyempre, hindi ko ibibigay ang kumpanya kay Jingxi. Hindi ako naniniwala. Maliban na lang kung ipakita mo sa akin ang testamento, Papa. Ipakita mo sa kanya. Naniniwala ako sa taong pinili ko. Mas mahusay siya kaysa sa akin. Hindi possible. Paano mo napili si Xiang Wanxing? Sino ba si Xiang Wanxing? Tatay, may anak ka ba sa labas? Gusto bang magpaliwanag si Miss Xiang? Magpapaliwanag ba siya? Ipapaliwanag ko sa'yo. Karapat-dapat ka ba? Ay, Paano siya magiging siya? Tatay, nalilito ka na ba? Paano mo may iwan lahat ng pera ng pamilya sa isang dayuhan? Tatay, tumahimik ka. Sino ka ba? Anong karapatan mo para pagtakpan ang bibig ko? Pwede na bang tumahimik ngayon? Pasensya na. Kahit na marami ang pera na ibigay. Tinatanggihan ko. binibini siyang, ito ay kasunduan ng regalo. Ang kasunduan ng regalo ay hindi kailangan ng pahintulot ng kabilang partido. Sa madaling salita, ito ay sa pilitang bentahan. Kung ayaw ni Enye, Xiang, ayos lang iyon. Pagkatapos kong mamatay, automatikong idodonate ang perang ito sa mga charity. Walang natirang sentimo. Yan, Yang, bakit hindi tayo mag-usap sa silid-aralan? Kailan mo nalaman? Ang tinatanong mo ay, ang anak kong babae sa bakuran, ay nagtatanim ng mga halaman na nagpapalala sa aking kondisyon. O siya ba ang naglalagay ng kung ano-ano sa aking pagkain? Kaya gusto mong gamitin ako para turuan siya. At pagkatapos ay hiramin ang kutsilyong ito, para alisin ang lahat ng tao sa paligid ni Pei Jingxi.
Ngunit wala kang dahilan para iwan sa akin ang higit sa 300 bilyong yaman. Ako, Ano ba talaga ang plano mo? si Jinchi ay nakipagkaibigan sa'yo. Dahil siya ay isang tanga na may magandang kapalaran. Kung wala ang iyong tulong, ang napakalaking kayamanan ng pamilya Pei ay magiging kanyang kapahamakan. Ang bagay na ito ay hindi makatarungan sa akin. Pakiusap, Ginoong Xiang. Huwag mong isipin na maatrasan mo ako sa moral. Wala akong moral. Hahaha. Masakit ang mga binti ko sa matagal na pag-upo. Kailangan kong mag-ehersisyo. Hahaha. Ang batang ito, sa kabila ng kanyang murang edad, bakit siya nagbibigay ng ganitong malaking pressure? Tapos na. Ay, Sige, aalis na ako. Ginoong Xiang. Pasensya na. Nadawit ang mga walang sala. Kahit gaano pa ito kamaganda ang dahilan. Sa katunayan, ito ay isang uri ng kasamaan. Tinatanggap ko ang iyong paghingi ng tawad. Yung mga halaman sa hardin sa ibaba ay tinatawag na snowgrass. Ang amoy nito para sa mga pasyenteng may malang tumor ay parang pang-akit ng mga espiritu. Nakakatawang isipin na mayroon pa itong ibang pangalan na tinatawag na kaligayahan. Bakit hindi ka pa bumababa? May oras tayong mag-usap. Ano ang pag-uusapan? Pinag-uusapan ba natin kung paano mo nilalampasan ang tiwala ng chairman na lolo mo? O pinag-uusapan ba natin kung paano nilihim ng nanay mo kay lolo ang pag-invest ng ilang daang milyong yuan sa pribadong proyekto mula sa pamilya ng asawa? Alam mo pala lahat ng ito. Tatay, Bigyan mo si Ii. Siyang ng panulat para pumirma. opo. Kahit tinanggihan mo ako kanina, ano ba talaga ang sinabi ni tatay sa'yo? Dapat ka nang tumingin sa salamin para makita ang sarili mo ngayon. Ang pangit mo na, ayos ka na. Matagal ka nang naglalaro sa Jingzi. Panahon na para mag-focus na. Ipapasa ko sa iyo ang subsidiary ng Zhenhua. Bukas, magtatalaga ka na. Ako. Ang ideya mo. Ang Zhenhua ay gumagawa ng chips. Dahil kulang sila sa mga senior na talento. Matagal na silang nalulugi ng sunod-sunod ilang buwan na. Hindi ko akalain na ipapasa ni Lolo ang gulong-gulo na ito kay Pei Jinsi. Ang hayop na yon, mukhang nag-alala ako ng sobra. Ang pamilyang Pei pa rin ang aking bituin sa kalawakan. Huwag kang magbiro. Hindi ako ang tipo ni Lolo. Kung nais mong subukin si Kuya, mas mabuting paghiwalayin ng tuluyan ang Zhenhua at Pei. At saka, hayaan mo akong makipagtunggali kay Kuya ng patas. Para makita natin kung sino talaga ang tunay na tagapagmana ng pamilyang Pei. Sigurado ka bang hindi ka magsisisi? Ngayon, ang unang tao sa loob ng bansa na nagde-develop ng chips ay ang banyagang si Iray. Kang Song, at ang pribadong kumpanya ay nakipag-ugnayan na. Kung wala si Iray, Kang Song, gusto ng Zhenhua na gawing kumita, nang walang katotohanan. Kung ganoon, sa araw na ito, ako ay magiging isang saksi. Tingnan natin kung sino talaga ang tagapagmana ng pamilya Pei. Sa tingin ko, kailangan kong manahimik. Kung sakaling ang civic wipe, sa harap ng pagpili sa pagitan ng bansa at personal na interes, paano ka magpapasya? Palagi kong uunahin ang bansa kaysa sa sarili kong kapakanan. Sana balang araw, ang pangunahing teknolohiya sa chip ay sa aming bansa na mismo. Hindi na kami magiging alipin nito. Hindi na kami magpapasakop sa tao. Sagot. Ginoo, ayos lang kayo. Ang Siyam Enen ay pwedeng pumatay sa isang shot, huwag kang bumaba ng sasakyan. Binago na ang panangga sa bala. Anong klaseng salamin sa bala ito? Nilinis niya ang magazine. Ipapakita ko sa inyo. Aakyat na. Hindi. Ito ay Isang gantimpala para sa mga nakakatawang kwento. Hi. Hindi pwede, lahat ay sumabog na.
Siya ay naglunas ng lason. Ang aming She ay ang nangungunang miyembro ng organisasyong mamamatay tao. Ang galing. Sa mga nakaraang taon, si Yubay ay dumaan sa 257 na pagtatangkang pagpatay, na may kabuang gantimpalang 700 at 9 milyong yuan. Ang aking pinansyal na backer ay sobrang mahalaga na talaga. Baka ibenta na lang kita. Gising ka na. 기억할게. 너와 안고 있었던 Sino ba talaga ang nakatuon sa pagkatao ni Shubay? Sa pribado, mababa ang kanilang enerhiya. Maghanda na ang lahat. Sa susunod na matagal na panahon, kailangan mong siguraduhin ang kaligtasan ng bawat isa sa laboratory 700 at 9. Tandaan, bawat isa. Kumusta? Ikaw ba si? Si Wexico. Bakit ka nandito? Kagabi tinawagan ko si Amy. Si, hindi niya sinagot. Kung hindi pa nagsimula ang klase, hindi sana ako manghihimasok sa inyo. Kaibigan ba siya ng pamilya ni Si? Hindi. Ako si Zhang Wanxing. Hello, ako si Yexi. Yingset, pareho pa rin ba ang kwarto dati? Sige, aakyat na ako. Uy, Yanye. Ye, pasensya na. Lahat ng kwarto ay pinagsama na. Ginawa na itong imbakan ni Yanji. Siyang, kabilang na ang kwarto na tinutuluyan mo dati. Okay lang. Kung ganon, pakiusap, Kuya Yuan, ayusin mo na lang ako ng kahit anong kwarto. Ay naku, please. Si Miss Xiang ay magbubukas ng klase sa susunod na linggo. Naipadala na ang customized na uniform ni Shen. Tingnan mo kung gusto mong subukan, hindi na kailangan. Siya ba yun? Anong nangyari? Gusto matulog kasama ang mga bituin. Haha. Bayob-bayob. Magandang umaga, nag-jogging ka rin ba? Magandang umaga. Hindi pa kita nakita dati. Bihira lang dalhin ni Ginoong Si ang mga babae mula sa labas. Walang anuman, madalas na tayong magkikita sa hinaharap. Ayan, Gil. Xiao, anong gusto mo sa almusal? Chinese o Western, kape o soy milk? Kape na lang, salamat. Nagbago ako ng isip. Soy milk na lang pala. Sige, dadalhin ko agad. Anong nangyari? Ay naku, bakit ganyan si Miss Xiang, sobrang careless? Kailangan mo ba ng tulong para tumawag ng ambulansya? Ginoong Si. Yuanyi, kunin mo ang first aid kit. Yung kape ay akin. Alam mo ba si Yu Si? Kang Zong, nasa internship ako ngayon sa Institute of Technology. Sa hinaharap, papasok ako sa laboratorio ni Yu Si. Kang Zong, ang chip niya ang pinakamagaling sa bansa. Siguro narinig na ni Ginoong Si tungkol dito. Narinig ko. Ngayon ay may lecture si Yu Si. Kang Zong sa English Expo. Kung interesado ka, pwede kitang ipakilala kay Yu Si. Kang Zong, baka, malaking tulong siya sa group sa hinaharap. Hindi na ako apektado sa mga personal na bagay. Ano ibig mong sabihin? Sige na. Pumunta ka at magbihis ng uniforme. Mamaya, ihatid kita sa paaralan sa Inglaterra. Oh,
Estudyante pa ba siya? Sa aking alaala, walang kamag-anak na may apelyidong siyang sa pamilya di ba? Yixay. Limitado ang aking pasensya. Ngunit nangako ka sa akin noon. Pero dati mo akong kinuha mula sa ampunan. Malinaw mong pinangako sa akin. Sige, wag muna nating pag-usapan iyon. Ginoong Si, kapag pupunta ka sa Ingbo Academy mamaya, pwede mo ba akong isama? Pwede. Ginoong Si, mahalaga ang oras mo. Baka mas mabuting mag-commute na lang si Binibining Xiao, para hindi masayang ang oras mo. Ginoo Di, malalati na ako. Sa parehong oras, bakit kailangang mahuli si Ginoong Ye? Bakit hindi ka na lang umalis muna? Ay, Ginoong Ye. Si Ye ay may pagkahilig sa kalinisan. Pakisuyo, umupo ka sa kabilang sasakyan. Si Xiao may pagkahilig din sa kalinisan. Baka mas maganda kung mag-taxi ka na lang. Anyway, Mag-aral ka ba sa dorm sa likod? maingay ka naman. Huwag kang tatanggap ng liham ng pag-ibig, narinig mo ba? Ano? Bakit? Lanan, Nabaliw mo ang buhok ko. Ayusin mo. Dumating na si Ginoong Apat. Pasensya na sa aming simpleng pagtanggap. Nasa loob siya ng sasakyan, hindi pwede. Hindi bumaba si Ginoong Siyang. Nagtataka ako, nag-aayos lang siya ng buhok. hintayin mo. Handa na ang lahat para sa ikawalang Ginoo. Bukod dito, si Professor Kang Zong ay nagbigay ng lektura sa bulwagan. Kung interesado ka, maaari kang tumingin. CJ, Dito po, mangyaring sumunod. Sa wakas, oras ko na. mga kapwa estudyante, sa aking computer, may isang problemang matagal nang nakakaabala sa buong mundo. Sa ngayon, tanging ang grupo ni Ginoong Kang lang ang nakakalutas nito. Hindi ko alam kung meron bang estudyante dito sa campus na may lakas ng loob na subukan ito. Basta may makakagawa lang ng unang hakbang sa 3 hakbang na ito. Ako na ang gagawa ng eksepsyon. Tatanggapin ko siyang maging bahagi ng aking pangunahing koponan para makatanggap ng papuri mula sa buong mundo. Hindi ba't sulit subukan? Ito ay isang pagkakataon na hindi mo dapat palampasin. Ang aming pangulo ng estudyante ay umakyat na. Sigurado akong kaya niya. Ayos. Kaya't hayaan nating sumubok ang estudyanteng ito. Ikinalulungkot ko kahit na ang unang hakbang ay simpleng simula lamang. Ngunit upang malutas ito, kailangan din ng napakalakas na talento sa matematika. Maliwanag na hindi pa siya natututo ng mabuti. Hindi ba kayang lutasin ng inyong paaralan kahit ang unang hakbang? Ang hirap nito. Sino ang makakasagot? Wala na ba? Matapang ang babaeng kaklase ko. Sige, subukan mo. Opo. Ginoo, itong tanong na ito. Doktor, natapos ko na. Tingnan niyo kung tama o mali. Nagawa niya nga. Kahit ang chairman ay hindi makasagot sa tanong na ito. Pero siya ay nakatapos. Bakit hindi ko siya nakita sa paaralan? Kilala ko siya. Si Yexi ay na-special recruit noong siya ay bagong pasok sa kolehiyo. Diretso siyang tinanggap bilang intern sa Institute of Technology. Diyos ko, Institute of Technology. Iyon ay isa sa mga pangunahing research institution pagkatapos ng doktor na si Kang Zong. Mukhang napakakumpiyansa ng estudyanteng si Yexi. Tiningnan ko lang. Talagang naisulat mo ang unang hakbang na ito. Ngunit mali ito. Anong ibig mong sabihin, siyang liking? Ang tanong na ito ay nasa computer ng doktor. Hindi mo man lang ito tiningnan.
Paano mo malalaman kung tama o mali? Ang mga bagay sa internet, basta't gusto kong makita, walang makakapagtago sa akin. Anyway, walang hiya. Doktor, tingnan mo kung tama o mali. Tama nga, mali ang sagot mo. Hindi lang ang sagot. Mula sa pangalawang ekwasyon, mali ang buong paraan ng pag-solve. Mali ang lahat, kaya ibig mong sabihin, natutunan mo na. Talagang inaasahan ko ang iyong pagtatanghal. Matanda na. Pakipano po ninyo? Siya yon. Binibini, anong mga hadlang ang naranasan mo sa pagbuo ng ideya sa pagsusulat? Marahil makakatulong ako sa iyo, salamat. Hindi na kailangan, ikaw na ang magsulat. Hindi ka naman siguro maguguluhan kahit ang tanong lang. Itong ideya. Paano naman pwedeng mangyari yon? Nakita mo ba? Ah, ano ang tinutukoy mo? Ay, bang. Ako ang tumama. Miss, interesado ka ba? Wala akong interes. Siguro pakinggan mo na lang ang mga kondisyon ko. Ayaw mong makinig kay Xiao Weixing. Anong pinoproblema mo? Hindi pa natin alam kung tama o mali ang sagot na ito. Manahimik ka, 3 hakbang lang ang girl na ito. At nagbigay pa siya ng isang komprehensibong solusyon. Mas madaling paraan ng paglutas ng problema. Walang duda, siya ay isang henyo sa matematika. Ano? Bagong pasok pa lang siya sa unang taon. Paano niya nagawang sagutin ang ganitong komplikadong tanong? Siguradong may daya siya. Pinagdududahan mo ba ang profesionalismo ng koponan ni Ify? Kang Zong. Wow! Hindi ko talaga inakala. Isang problemang matagal nang nagpapahirap sa mundo. Naitanggal siya dahil sa isang bagong estudyante na kamakailan lang pumasok. Mukhang ang himbo na ito. Talagang maraming magagaling na tao. Tunay siyang nakapagbukas ng lihim. Sino ba talaga siya? Sa tingin ko, kahapon lang siya pumasok kasama ang prinsipal. Siguradong may angkan siyang mataas ang katayuan. Maganda, matalino at may angking galing. Siguradong siya ang campus belle ng batch na ito. Babae, ngayon ko natutuparin ang aking pangako. Iniimbitahan ka naming sumali sa amin. Dapat ito ang pagkakataon ko. Maging bahagi ng isang nangungunang internasyonal na pangkat ng pananaliksik. Pasensya na. Tatanggihan ko. Anong sinasabi mo? Tinatanggihan ko. Dr. Kang Song, ikaw at ang iyong koponan. Hindi kayo ang unang nakasagot sa problemang ito. Kaya huwag mo nang ipagmalaki ito sa hinaharap. Kung hindi, ipapaalala ko ito sa lahat. Natapos na ang talumpati ngayon. Ah! Bakit siya umalis? Ano ang sinabi mo sa doktor kanina? Nagsasalita ako sa iyo. Walang pakialam sa'yo. Magtatangkang saktan mo ako. Ginoong Sun, siya ay ang bagong chairman ng British Academy. Ginoong Sun Yubay ay umakyat sa entablado upang magsalita para sa lahat. Ako si Yubay. Mula sa ngayon, ako ay magiging tagapangasiwa ng Inbo Academy. Bukod dito, ako rin ang tagapag-alaga ni Xiang Wanxing. Ikaw ang iyong sariling anak. Ginoo si. Haha. Tatanungin ko, noong mga panahong iyon, totoong nakipagtalik ka sa kapatid mo. Dito na nagtatapos ang talumpati na ito. Mag-ingat ka sa pagsasalita, bata. Walang problema, mas late pa. Gagaling na ang sugat na ito. Pinapunta ni Yexin si Yuanyi para iuwi ka. Sasamahan ko kayong umuwi. Madam Ye, pakisuyo. Madam Ye, sasamahan kita pauwi. Umalis ka na, kailangan kong makipagkita. Dr. Kang Zong. Sapat na ba ang 100,000 na papasok sa iyong account bawat buwan? Huwag kang gumalaw. Hindi ako gumagalaw. Maaari mo bang bitawan ako, punit na libro?
Anong tawag mo sa akin? Hindi mo ba naiisip na ang sinabi mo kanina ay parang galing sa isang nakatatanda? At saka, ikaw ay 30. 18 na ako. Hindi pa masama tawaging tito, di ba? Ganun ba? Ngayon, nagsasabi na ng totoo. Hindi ba't kanina tawag mo pa sa akin, tito? Halika, tawagin mo ulit, pakinggan ko. Tawagin mo, bibigyan kita ng 100,000. Kahit na mahilig ako sa pera. Pero halos 100,000, isang transaksyon lang na 0 milyon. Lanan. Lanan. Anong ibig sabihin? Siguro, baka, marahil ay. Na-block ka na. Lanan. Hindi ka nagalit, ha? Ngayon, ibalik mo na agad. Sundin ko. Ang dahilan. Hindi ko sinasadyang mangyari ito. Ay naku, maliit na dalaga. Malapit na akong mamatay. Isang matandang ulila. Napakalungkot. Shenzang. Ay Ang galing ng kamay mo, parang mani. Isa yang lagusan. Ibalik mo na ang sasakyan. Hoy hoy hoy. Miss, interesado ka bang pumunta sa aming University of Science and Technology Research Institute? University of Science and Technology Research Institute. Hindi ba si Yexi ay intern doon? Napala. Bata ka pa ngayon. Hindi ka pa kailangang magtrabaho agad. Pwede kang pumili kahit saan sa Tsinghua o Peking University. Gagawa ako ng recommendation letter para sa'yo. Ayoko. Bakit naman? Yung mga tulad ng Kingda Jingda, hindi ba't ito ang pinakamataas na paaralan na hinahangaan ng lahat? Nakita mo na ba kung ano ito? Ano ito? Ako pa nga, may pakpak pa. Gusto kong alagaan ang pakpak ng dragon. Ganito ang bigat ng buhay. Salamat, Lau. Bihira kitang makita na nagmamalasakit sa isang batang katulad nito. Isa siyang isang napakagandang potensyal na talento. Sayang nga lang, sobra siyang mayabang. Sige na nga. Sa aking pagpunta sa Timog, narinig ko na ang mayor ng Shanghai. May contact number ang responsable sa 700 at Siyam Laboratory. Nais naming humingi ng pahintulot sa kanilang datos mula sa Research Institute. Sa ganap na 8 ng gabi, sana ay maayos mong maiprepara ang tao para sa kumpidensyal na tawag at Tawag mula sa namumuno ng 700 at Siyam na laboratorio. Walang mas mahalaga kaysa dito. Huwag mag-alala, Ginoong Xi. Kakausapin ko na ang mga tao sa Public Security Bureau. Nakaayos na ang lahat, salamat. sa buong buhay ko wala pa akong sinumang hinangaan. Ngunit ang namumuno sa 700 at Siyam na laboratorio ay isa sa kanila. Kung makakakuha ako ng kanyang pahintulot, malaki ang magiging pag-unlad ng ating aerial guidance. Narito na ang contact information. Pwede bang malaman kung ikaw ang namamahala sa laboratorio 700 at Siyam? Magandang araw, ako si Xiwen mula sa Institute of Science and Technology ng Jingchen. Xiwen. Yenen, parang narinig ko na ang boses na yan, hello. Ganun ba? Kung may oras ka, maaari tayong mag-usap ng mas detalyado sa Jingchen. Hindi na, kailangan ko lang ng pahintulot. Gaano katagal ka mananatili sa Hucheng? 1 linggo. Sige, tawagan mo ako anumang oras. Salamat, tinanggap niya ba o hindi pa? Maghintay na lang tayo. Sino? Miss Xiang, huwag mo munang i-hang up. Ako si Pan Zhenghong. Noong nakaraan, niligtas mo ang buhay ko, naaalala mo ba? Anong nangyayari? Hindi matutumbasan ang pasasalamat ko sa iyong tulong. Kaya imbitahan ka namin kumain sa bahay namin. Bukas may dadalhan na ako ng tao para sunduin ka. Huwag na, ipasa mo na lang sa akin ang address. Ako na ang pupunta. Uy, si Xiang Wenzhen nananalo na naman sa pagtawag at nagkukunwaring nag-aaral. Hindi ka siguro naniniwala.
na nakinabang ka sa panlilin lang sa akin sa araw. Para kang nanalo na. Magbaba ka na. Sasabihin ko sa'yo ang totoo. Bukas, dadalin ako ni Ilse kang sa kampo para bisitahin si Lolo Pan. Alam mo ba kung sino si Lolo Pan? Hindi ako mag-aatubiling sabihin sa'yo. Si Lolo Pan ay isang pambansang dalubhasa. Ang mga kilala niya ay mga haligi ng bansa. Kahit sino pa ang piliin mo. Malamang na mga taong hindi mo kayang maabot. Tapos ka na bang magsalita, hindi ikaw? Aha. Shen Wanxing, may sakit ka ba? Aha. Saan ka pupunta? Lumabas na si Ginoong Pan sa ospital. Nais kitang yayain kumain, ano ang magandang dalhin? Alaynan, Isang maliit na kaugalian sa ibang bansa. Hindi ka ba magagalit? tara na. Shen Wanxing, ang hindi ka swerte, sumama ka pa sa akin dito. Bakit ka ba ang kulit-kulit mo? Classmate kong Shen Wanxing. Lahat tayo ay mag-aaral. Dapat nagtutulungan tayo. Sino ang hanap mo? Maaaring dalhin kita pataas. Mukha mong gustong hampasin. Pero natatakot akong masira ang kamay ko. May bisita si Miss Xiang sa bahay niya ngayon. Bigyan mo ako ng respeto, huwag kayong mag-aaway. Hindi ba ito si Cheng Nan, apo ni Ginoong Cheng? Classmate na si Xiang Wanxin. Bakit parang kilala mo siya ng mabuti? Tatanungin mo ako, paano ko malalaman? Kahapon, Ginoong Pan, nakilala ko ang isang batang kaklase. Gusto kong ipakilala siya sa'yo. Ay, ang swerte naman. May kilala rin akong batang may malayang personalidad. Para makita mo rin. Hahaha. Ginoong Pan, Ginoong Xi. Dumating na si Binibining Xiang. Yugo. Binibining Xiang. Maliit na kaklase. Hehe. Hahaha. Baji, ang pinag-usapan natin ay isang tao lang ah. Hahaha. Hello, matagal na kitang gustong makilala. Chay. Panlao Shai, paano magkakaroon ng karapatan si Wanxing na makilala siya? Sige lang, ipakikilala rin ako ni Ilse. Kang Song sa'yo. Hindi ako matatalo. Nye. Ay, pinakainis ko yung unang beses na pumunta. Na may dalang intensyon si Chen Nan. Itapon mo sa labas ang kahon ng regalo niya. CJ. Ginoong Han, unang beses ko dito. Hindi ko alam ang mga patakaran. Ganito. Basta pumirma ka sa liham ng rekomendasyon para sa proyekto sa Military District. Ano man ang gusto mo, ipapadala ko sa'yo. Sandali lang, Ginoong Han. Sabi mo ayaw mo ng regalo mula sa iba. Pero hawak niya ang regalo. Pero ang kanyang regalo ay hindi tinapon. Sinasabi mo ito. Alaynan, kaysa sa atin. Mas may maliliit kang plano, di ba? At alam mong balutin sa plastic. Sa tingin ko, ikaw ang dapat paalisin. Bawal magdala ng mga lokal na produkto, haha. Unang beses kong makakita ng nagdadala ng gift na gawa sa ratan. Pero para sa'yo, naipadala mo ito sa puso ni Panlao. Hahaha. Ay naku, Lanan. Ang sarap, ito talaga ang lasa. Hahaha, magdagdag pa tayo ng ulam sa kusina. Tandaan mong mag-iwan ka rin ng isang piraso para sa lolo mo. Si Ginocheng mahilig dito. Hahaha. Umalis ka na kasama ang mga dala mo. Hindi ako pipirma sa liham ng rekomendasyon. Mas magaling ka pa. Tumatanggi si Lauhi. Magiging pagsisisihan ko ito, Danny. hindi ko pa nakikita. May sinumang manghihimasok sa kampo ng militar. Alam mo ba, isang salita lang nilauhan at hindi ka makakalabas ng pinto na ito. Lalong lumalakas ang kanyang ambisyon ngayon. Hindi ito magandang balita para sa isang tagapagtrabaho sa teknolohiya. Isaf, ang binanggit ni Ilse. Kang kanina tungkol sa pirma na ito. Ano ito? Haha. Imbitasyon para sa proyekto ng Huaxin 1.0 chip ng Military Region. Ang imbitasyong ito, kailangan ng pirma ng 5 eksperto ng personal. Maliban sa akin, ang iba pang mga tao ay hindi maganda ang kalagayan.
Noong una, ang iyong alagad ay tumalikod, at ang pagkaputol ng iyong kamay ay dahil sa utos niya. Walang dahilan para panatilihin ang mga taksil sa larangan ng pananaliksik na ito. Lanan. Ayaw magbuka si Ilse. Panlaw, wala na tayong magagawa. Sinong nagsabi niyan? Saan pupunta? Sa bahay ni Si. Alanan. Hey. Napaka-epal naman ni Pan Zhenghong. Kung wala siyang pahintulot na yon, mukhang hindi natin kakayanin ang proyektong ito ni Huaxin. Haha. Lolo, mag-alala ka. Dahil nag-invest ka ng pera para suportahan ako, siguradong hindi ko hahayaang mapinsala ang iyong interes. Ang proyektong ito, gaganapin sa Lunes sa 9 Provinces International Hotel. Magkakaroon ng online na procurement event, at nakipag-ugnayan na ako sa maraming kawani. Siguradong babagsak ang proyektong ito pagdating ng panahon. Lene, hindi naman namin iniintindi kung babagsak ang proyekto. Ang mahalaga sa amin ay pera. Kung hindi namin makuha ang proyektong ito, siguradong hindi rin kami makakakuha ng pera. Tama ba? Ay. Kang Zong, Shen Qiu. Huwag mag-alala, Ginoong Si. Pakinggan mo akong tapusin ang sinasabi ko. Mahalaga ang proyekto ng Huaxin para sa militar. Kung sakaling masira natin ang proyektong ito, kaya, mag-aalala pa ba kayo na walang magbibigay sa atin ng pera? Ito ay para ipagkanulo tayo. Haha. Ako ay banyaga na talaga. Saan pa nagmula ang pagkanulo? At mula simula hanggang sa wakas, hindi ba't pera lang ang habol ninyo? May katiwala na balita si Da. Nagsasama ang pribadong grupo at ang Kangklan. Naghahanda silang sirain ang online na pagbili sa Huaxi. Bawiin mo lahat ng miyembro ng laboratory 700 at siyam ni Inji. May isang proyekto sa headquarters na ibibigay sa kanya. Sa pagkakataong ito, tanging tagumpay lang ang papayagan. Shock. Nakita mo ba ang plush toy na pating ni Xiaoyu? Naramdaman na ni T na may problema. Pero kung sabihin ito, talaga bang hindi ako ituturing na baliw? Ay, hindi ba't si EA? Kang Zong yan, ang pinakamagaling sa mga chip sa bansa. Malapit nang magsimula ang online procurement meeting ni Ginoong Si. Sana walang aberya ngayon. Nagtitiwala sa akin si Ginoong Han. Ipinasa niya ang proyekto ng Huaxin sa Research Institute. Siyempre, hindi ko siya bibigyan. Alam ni Ginoong Si na ang mga nasa research ang pinaka nakakaalam. Hindi sapat ang puro salita lang dito. Tapos na sila, Doktor. Sino siya? Ang ganda naman. Karaniwan, mukhang isang ligaw na dalaga lang siya. Pero pag inayos, ang ganda pala niya. Kilala kita, Xiang, nagkita na tayo ulit. Tunay akong humahanga sa'yo. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Sumali ka sa team ko. Mahalaga ba ang paghanga ni Dr. Kang Song? Pwede kitang bigyan ng huling pagkakataon. Ngayon, kung aalis ka na sa larangan ng pananaliksik, ayos lang. Maililigtas mo pa ang natitira mong dangal. Ate Lexing, huwag kang tanga. Sa international, maliban sa hindi kailanman ipinapakita ang mukha ng laboratory 700 at siyam. Ang pinakamatindi ay ang grupo ni Ilse. Kang Zong, walang magandang kalalabasan kung makikipag-away ka sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang kalalabasan niya. Pero hindi maganda ang kalalabasan mo. Maaaring hindi ka pinabayaan ni Ginoong Si. Ngunit ikaw ay may masamang balak. Balang araw, ikaw ay mapaparusahan. Si Ginoong Si ay ikaw lamang ang nasa isip. Tingnan natin kung sino ang nagkamali sa pagkakataong ito. Hindi maganda.
Hindi natin makontak ang lahat ng mga tagasalin. Ang mga kontrata sa pagbili ay puno ng mga teknikal na termino. Ngunit wala na tayong natitirang oras na higit sa 0 minuto. Ako ang bahala sa bagay na ito. Pag-uwi, magre-report ako sa nakakataas para mag-resign. Magre-resign ako sa posisyon ng direktor. Hindi mo pwedeng iasa lahat kay Lauxi. Laro namang si Kang Zong ang nagsinungaling at sinira ang interes ng bansa. Kahit sino ay makakakita niyan. Gusto mong maglakas loob na subukan. Subukan. Ano ang susubukan? Subukan kung hanggang kailan ka pa rin kayang tumayo pagkatapos ng gabing ito. Kung kaya mo pa rin panindigan ang posisyon bilang direktor ng Research Institute ng KEDA. Ay, sa totoo lang, hindi mahalaga sa akin kung siya ay direktor o hindi. Mahalaga ay ang proyekto ng Huaxin ay ang hinaharap ng militar. Huwag nang pag-usapan kung makakagawa ba tayo ng chip. Ngayon, kahit ang pagbili ng impormasyon ay hindi ko maayos na maisulong. Ay, talagang may utang na loob ako kay Ginoong Pan. May utang na loob ako sa bansa. Itong matandang ito, mukhang walang pakialam sa araw-araw. Hindi ko akalain na ang puso niya ay puno ng pagmamahal. Kung gusto mo, tulungan natin siya ng kaunti. Gaano pa katagal bago magsimula ang on-site procurement meeting? May 8 minuto pa. Bakit ka pa nag-aaksaya ng oras? Magsimula ka ng maghanda. 8 minuto. Kailangan lang nating makuha ang tagasalin. Pero hindi natin kayang isalin ang mga teknikal na termino sa ilang dekadang pahina. Kung kailangan kayong pumunta, pumunta kayo. Ay, sige, si Cheng na lang ang pumunta. 4 na Ginoo, mauna akong tumingin. 4 na Ginoo. Pinadala ko na ang tao para bantayan ang galaw ng Shad account. Kapag nag-login siya, agad akong makakatanggap ng balita. Haha. Binabati ko si Ginoong Xi sa pagkakakuha ng proyekto ng Huaxin. Kapag natapos ang proyektong ito, tiyak na mas unlad pa ang agham at teknolohiya ng ating bansa. Ay! Bakit ka tumatawa? Tinutukso ko kayo na nagmumukhang mga taong nangangarap ng walang katotohanan. Hindi pa natin pinag-usapan ang proyekto ni Huaxin. Kung kaya ba ng buong Research Institute ng University of Science and Technology. Takot akong para kay Ginoong Xi ang pagbili ng proyektong ito. Ay kasing hirap ng pag-akyat sa langit. Kaya pala kayo ang may mga lihim na plano sa likod. Kapag nagsasalita, magdala ka ng ebidensya. Hindi ito ang kampo ng distrito militar. Sa tingin ko, mas mabuti pang mag-isip kayo ng paraan. Paano kung magpulong tayo sandali? Oh, may 3 minuto pa. Halika. Umupo ka, umupo ka. Kapag nabigo ang proyekto ng hooking, wala nang pag-asa ang Zhenhua. Yung amo ng mga pulis. Sa murang edad, kailangan niyang pasanin ang bilyong utang. Hoy! Siksilaw ang pangkalahatang namamahala sa proyekto ng Huayu. Ngayon ay sama-sama nating saksihan kung anong maibibigay ni Ginoong Xi para sa industriya ng chip ng ating bansa, at kung gaano kalakas ang kanyang ambag. Isang minuto na lang. Miss Xiang, talagang may paraan ka bang baguhin ang takbo ng lahat? Para sa'yo. Lahat ng patent na ginamit sa proyektong Huaxin ay mula sa laboratory 700 at siyam. Ang lahat ng impormasyon tungkol sa procurement na may kaugnayan ay nasa account ko. Kahit pa ang isang kopya nito. Mas tama pa kaysa sa listahang ginawa nila Ginoong Xi at ang iba pa. Ay, 4 na Ginoo. Nag-login ulit ang account ni Shock sa Shanghai. Saan? Internet Cave. Nasaan na yon si Wang Xing? Salamat, Miss Xia, sa mabilis mong pagpapadala ng email. Naipadala ko na ang impormasyon ng pagbili sa mga kasosyo natin sa buong mundo para itong isang malapit ng panganib ngunit ligtas. Hindi pa tapos. Ang kinatawan ng AHI bansa ay lalabas sa entablado mamaya. Ginoong Xi, mahal, natanggap na namin ang impormasyon ng pagbili mula sa inyong Research Institute. Ngunit dahil sa proyektong ito, walang mature na research team ang inyong institute. Ang aming makina ang walang kapantay. Kaya pagkatapos ng negosasyon, itataas namin ng 50% ang presyo ng pagbili ng makina. Parang nananakaw ka. Hay! Paano mo masabi yan sa isang internasyonal na kinatawan? Tama siya, tama ang sinabi niya. Yung Research Institute ng KEDA, isa ng pangalawang klase na siyensya sa buong mundo. Kung gusto nilang ibenta ang makina sa inyo, malaking biyaya na yun para sa inyo. Salamat, diretso ng tumanggi. At hilingin na ibaba ang presyo ng 50%. Sige na.
Hindi kami sumasang-ayon sa mga hinihingi ng kabilang partido. Hindi lang kami hindi sumasang-ayon, kundi babawasan pa ito ng 50% mula sa orihinal na presyo. Hahaha. Sino ka ba, Silaw? Nababaliw ka na ba? Anong karapatan mo para humiling ng pagbaba ng presyo? Ang kabilang partido ay nagtipid ng 1 bilyong halaga na nagdulot ng pagtagas ng langis sa karagatan. Ayaw din nilang ipaalam ito sa buong mundo. Kayo. Ito ay paninirang puri. Ipapasa ko kayo sa International Court. Sige, hindi magrereklamo ay duwag. Paano mo nalaman ang ganitong lihim, Miss Tanga? Sabi ko na, walang bagay sa internet na mapagtatago sa akin. Kami ang tinatawag na 50. Silaw, sino ba talaga ang tumutulong sa iyo sa likod mo? Si Master 4, ang address ng account nakakalog in lang ni Shock. Ito ang ipapakita dito, buksan mo lang. Alin sa mga mata mo ang nakakita na may tumulong sa akin sa likod? Kahit na maayos ang proseso ng procurement mo, makakalabas ka pa rin ng waxing. Ngayon sa mundong ito, maliban sa misteryosong laboratory 700 at siyam, tanging ang team ko lang ang makakagawa ng waxing. Dahil may suporta akong malakas na puwersa ng siyensya sa likod ko. Huwag mong asahan na magagawa mong umasa lang sa isang research institute sa kolehiyo ng siyensya. Kaya nating gumawa ng waxing. Pangarap lang yan. Ito ang lakas ng aming pananaliksik. Napakahirap gumawa ng waxing. Pero kapag mas mahirap, hindi kami susuko. Kailangang ipasa ito mula henerasyon sa henerasyon. Darating ang araw na gagawa rin ang ating bansa ng waxing. Tama. Lenwe, pangarap lang yan, hindi mangyayari. Ngayon na nakabili ka ng maayos, nasa swerte mo yon. Mula ngayon, ako ay magpapatawag sa bansa. Lahat ng pananaliksik at teknolohiya ay ipapasara sa buong mundo. Pinilit kitang magpursige ng 10 taon. Kahit buong buhay mo, hindi ka makakagawa ng Flower Fairy. Tara na. Sino ang nagsabing kapag nawala ang isang rebelde sa pananaliksik, hindi na tayo makakagawa ng flower season? Loloxy, naaalala mo pa ba nung tinawagan mo ako noon? Tungkol ba ito sa pagpapalit ng pahintulot? Tama, ikaw ang sumagot sa telepono. Ikaw ang namumuno sa laboratorio 700 at siyam. Ako ang namumuno sa laboratorio 700 at siyam. Shag! Ikaw ang tanga. Ang teknikal na suporta na kailangan ni Ginoong Sila Uhwa. Kami sa laboratorio 700 at siyam ay magbibigay ng buong kapangyarihan. Napakabuti, hindi ko akalain na si NJ. Siyang ay si Shock. Ngayon, makakagawa na tayo ng sarili nating chip. Tao na. Ikaw pala ang hinahanap ng federasyon, Shock. Patayin kita, makakapasok na ako sa estado bilang isang akademiko. Patayin mo siya. Kahit ang mga tao ko, sinasagasaan nyo. Dalhin nyo silang lahat. Ipapataw sa kanila ang kasong pagtataksil. Ginoo, sir. Nagkamali ako. Upper Star, kung hindi mo ako papatawarin ngayon. Huwag mong dalhin. Huwag. Between. Sa wakas nagsalita ka na. Ginoong Siyang. Gusto kong magpa-wish ng 1,000 taon. Manatili ka rito at samahan ako. Kapitan, kapag nawasak ang proyekto ni Huaxing, ang aming pamilya ay makakakuha na ng green card sa bansa ng walang problema. CJ, Pasensya na. Mukhang hindi ninyo makukuha ang green card ng bansa. Pero ang panghabang buhay na karapatan sa bilangguan, maaari niyong ma-enjoy agad. Siyang Wansing, anong gagawin mo? Ang pamilya si at Kang Zonggo ay sabuatang lumalabag sa pambansang seguridad. Dalhin ninyo silang lahat sa akin. Tatay,